So yung wirings di pa natin naayos, so butasan muna natin to bago natin ilagay. Okay, ganyan guys, ito yung projector headlight na in-order natin. So finally dumating na siya, no? Nakatatlong beses tayo nag-order. Finally legit itong nakuha natin. Ito yung papalit natin sa ating headlight. Yan, mas gusto ko yung design na to. So ayusin natin. Okay, so ito ganyan. So hex bolt, hex nut. Konting higpit muna. Ayan. So, medyo pababa yan. Yung tsura niya. Yun. Okay. Okay, so ito yung itsura niya. Ito yung pangarap kong headlight talaga ng ating motor. Ayan, kasi medyo kakaiba siya, dual twin headlights. Ewan ko kung tama yung pagkakalagay ko. Ayusin na lang natin kung mali. Ayan. Ganyan siya. So yung motor natin, it's 2 years and 4 days. So I think it's time for me to change. Kahit pa paano baguhin ulit natin. Wala tayong masyadong ginawa dito sa motor natin for the past few months. Busy kasi tayo. So ito, palit natin to. At kailangan natin bumili ng bagong bracket pa, isa pang set dito, yung holder niya. Ito makita nyo, yung sa stock natin, isa lang yung available na bracket niya for this. So kailangan pa natin maglagay ng isa pa. Kailangan natin bumili ng isa pang ganito para dito. Ayan. Apparently tatanggalin na talaga natin to, yung grill natin tsaka itong stock na headlight. Ayan, so natanggal natin itong holder niya. Ito. So may signal light. So kailangan natin bumili ng isa pang ganito, isang set for both. Ito, binalik na natin yung wirings niya. Ito yon, yung ating headlight. And of course yung lalagyan niya. Yan na, pag ganyan. So itong sa wirings natin, kailangan natin itong i-secure. Kailangan natin itong takpan. Yan, para hindi siya naka-expose na ganyan. We'll see, tingnan natin kung anong pwede natin gawin dito. Okay guys, ito na, ilagay na natin siya dito. Pansamantala, meron tayong mga modification na kailangang gawin. So unang-una, bumili tayo ng bracket. Ito, universal bracket, pero papalitan din natin to. Ayan, kasi itong headlight natin, dalawa yung bolt area. Ayan, hindi katulad ng yung headlight natin na bilog, isa lang yung butas, no. So ito dalawa. Ayan, so bumili tayo ng universal na headlight bracket. Pero nag-order tayo sa mismong Mitsukoshi, sa Keyway, sa SIM ng ganito. So antay na lang natin. So pansamantala, ito muna yung gagamitin natin. Kailangan natin magbutas dito. Ayan. So kailangan natin ng konting modification. Ayan, nakaganyan siya. Ganyan siya. Ito yung itsura niya. Ayan. So yung wirings di pa natin naayos. So butasan muna natin to bago natin ilagay. Ayan, so butasan muna natin to. Itong headlight, hindi ko na siya tinanggal dyan. Yun. So may butas na. Kabila ulit. Ito na yung kabila. Dahan-dahan lang. Okay, ganoon din dito sa ating universal headlight bracket. Ayan, naglagay na tayo ng pencil mark. Okay, good morning guys. Ayan, nailagay na natin yung ating projector headlights. Ayan, naayos na rin natin yung wirings nya. So gumagana na siya. Ito lang yung mga wires sa loob, since wala na kasing lalagyan. Wala siyang lalagyan sa loob. So nakaganyan siya. So kailangan natin itong ayusin. Kuha na tayo ng casing nito or itape natin para maitago itong mga ito. Yan, kita yung mga wires eh. So that's one disadvantage, no, naka-expose yung mga wires sa likod, so kailangan takpan yan. Ayan, of course yung bracket, ito, nailagay na natin to additional. Antayin natin yung talagang bracket ng Keyway CR152 na ganito. So kailangan nating antayin, nag-order na tayo nito para yun yung ilalagay natin dito para legit. Downside guys, ito, nagkamali ako ng butas. Kung naalala niyo yung binutas natin, mali yung paglagay ko ng hole. So dapat wala to. So nagbutas ulit ako. Ayan. Nakalimutan ko na nakababa pala ito.
Ayan, so mababa ito. So nung tinaas ko, iba na yung butas. So kailangan maglagay dyan ulit. So parehas dito. Ayan, so mali rin yung butas natin. So nagbutas ulit tayo. So hindi perfect yung paggawa natin, pero okay na rin. At least that's the beauty of yung nagka-custom ka, no? May mga imperfections siya, but you know, it's part of the process. Okay guys, since nailagay na natin to, yung wirings niya sa loob, ayan, magulo. Ayan, nakikita yan. So binilhan natin siya ng casing. Ito yung casing na to, hindi makita masyado eh. Yan, medyo gabi na kasi. Ito yung lalagyan ng electrical housing, wire electrical housing ng bahay. Ayan, kulay orange to. So pinituruan ko na yung cover niya. Ayan, pinapatuloy lang natin color black kasi orange yung color nito. So ayan, lalagay natin siya dito. Mamaya pakita ko yung ilaw after natin ma-install para may tago ito yung mga wirings niya. Okay guys, ayan, so nailagay na natin yung cover ng mga wirings. Ayan, yung mga electrical. Ayan, nakatago na siya dito. Ayan, gumawa tayo ng butas para may pasok natin to. So yung itsura nito, ito, ganito yan. Ayan. So okay na rin. On natin. Ayan. Then yung passing lights. Ayan. Ayan, so yung sa low beam niya pala guys, ayan, makikita may linya. Yun lang hindi ko gusto dito. Ayan, oh. Ayan, medyo punking yung linya niya. May letter V dito. Kapag high, ayan, okay lang yung high niya maliwanag. So kailangan ko munang itaas konti. Pero yung low, ayan, oh. Parang may cover dito na shadow. Ayan. Pero okay lang. Ito na siya, ayan, tsura na. Ayan. So wala tayong hazard lights mo. So naka right blinker tayo sa gilid. Ayan, tsura niya. Ano, okay naman. Mas maliwanag siya kaysa dun sa stock natin na ilaw.